DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo karambola sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kasama natin Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal ngayon, April 22, second half. Good morning. Tayo una nakikiramay doon sa dalawang Navy pilots. Oo, sa Cavite ba ito? Ginagamit pa ba yung helicopter? Robinsons, hindi bago yun. Robinson. Luman-luma na yun eh. Trainer. Hindi, I mean yung dalawang Piloto? Hindi, ano sila? Training flight dapat Training yun flight. Okay. Last two na daw yan. Matanda pa sa akin yun eh. Last two na Robinsons. Huwag nyo nang paggamit, boss. Baka naman pwede. Junk na lang? Oo. Kasi, Yeah. parang yan yung mga dating nung panahon ni FBR, yung mga widowmakers. Alam mo, nakakaawa sa lahat yung Air Force na. Napabayaan talaga yan. At ang dami natin mga Ilan na yung bumabagsak na training craft? training craft. Noon, mayroon tayo yung mga Marchetti, mga Italy. Widowmakers. Widowmakers ang tawag. Oh. Kasi bagsak ng bagsak eh. Marchetti. Marchetti. Italian made pa man din. Oo. Mabigat. O ngayon, 2-day transport strike magsisimula daw sa Lunes. Sabi ho yan ng piston at manibela. Yan ay threat. 2-day strike dahil doon sa Deadline. Wala nang deadline. Wala nang Public deadline. utility. Deadline na. That's it. That's it, pansit na daw. That's it, pansit yan. Si Presidente na nagsabi. Kaya ito ang kanilang LTFRB. Anong masasabi nyo dyan? Saka Secretary Bautista. sabi po ng Senate Public Services Committee sa report nila. Okay. Dahil daw dyan sa ipipilit na deadline ng PUV modernization, magkakaroon daw ng shortage ng public transport. Wow! Okay, Ganun ba talagang magiging result nun? Huwag kayong mag-aalala. Dadagdagan ng 10,000 motorcycles. Kasi ano bang pag-ibig sabihin ng deadline? Lahat ng hindi kasali sa programa, Yung hindi off the road muna kayo. Yung hindi nagsama-sama para Hindi maging muna kayo kooperatiba. pwede bumiyahe. Yung ba ibig sabihin ng deadline? Yun ang ibig nilang sabihin. Wala muna kayo Wala sa kalsada. muna kayo sa kalsada. O maaaring payagan kayo, pero on borrowed time. Yes. Very, Hindi po maliwanag eh. Kung ano ang mangyayari. Dapat ganito, alam din natin, ilang sasakyan ba yung hindi pa sumali. So therefore, malalaman natin ano yung volume nawawala sa public utility vehicles kapag in-impose yung deadline na yan. Ang ibig sabihin, pag deadline na, pwera na kayo. Wala na kayo dapat sa kalsada. Para rin yan yung sa tubig. Di ba? Oo. Bababa tayo ng 2 meters ngayon dyan sa Angat. Okay. Kayong dalawa, MWSS at saka Maynila. Okay. Na kayo. Kasi ganito ang mangyayari dyan. Itong concession area na ito mawawala sa inyo. Kung concession area ito, ganito. Dapat predictable. Dapat predictable. In other words, may data. Ito ba meron? Kailangan ba yun? Ilan ngayon ang nakasali sa modernization at anong ruta nila? Yan. Tapos, ilan yung mawawala? Yun mga maliliwanag. Kapag nagkaroon na ng deadline. Dapat masagot yun eh. Kasi from there, malalaman mo kung ilan. Magpapadala ka ba ng mga military trucks? Para yun na muna in the meantime. Well, that's no solution. Hindi, pero ibig sabihin ko, for Monday, sige, mawawala kayo, ito, etc. kayo. Ito ang mangyayari. Ilan ang mawawalan jeep dyan? Ilan ang mawawalan ganito? Ayon po sa magiting na LTFRB Chairman, Chofilo Guadis III, kapag hindi kayo nakasunod sa deadline ng April 30, revoke ang inyong franchise. Di kolorum ka na. Kolorum ka na. Pag lumabas ka. Galit na galit sila sa kolorum ngayon. Nagkakaroon daw ng raid ng mga kolorum. Ito na lang po isipin nyo. Market forces yan. Bakit may kolorum? In the first place. In the first place. Pwede naman kumuha ng franchise. Number one, may pangangailangan. At nakita yan ng mga nagkokolorum. Yes. Kasi po, kung walang pangangailangan, hindi sila kikita. And therefore, useless maging kolorum.
Bakit nagko-colorum? May sumasakay eh. Oo. Ibig sabihin, bakit may sumasakay? Sobra pong demand, kulang Kulang sa sasakyan. sa sasakyan. Oh. Pangalawa, bakit ayaw bigyan ng franchise? Yan. Yan po ang matik-matik niyang kolorum eh. Oo. Ngayon, ang gusto natin gawin, hulihin yung mga kolorum. Ba't hindi natin iniisip, bakit nagkaroon ng kolorum? Hindi ba may pangangailangan kasi, kulang yung mga public transport. Bakit kulang? Hindi nga nire-review yung mga rota. Baka wala kayong data eh. Ang naririnig natin dito sa magiting nating chairman ng LTFRB, puro warning. Tatanggalan kayo ng franchise. Kukolorum kayo, ano yung namin kayo. So what? Kolorum, tatakbo kami. Di hulihin nyo kami. Kikita naman kami, maski kolorum eh. Di ba, pare? Ang gulo nyo. Wala naman ng... Daig nyo pa yung buhok ko sa gulo. wala namang batas na na pinipigilan na yung supply and demand. Ito, another band-aid solution. Yan. Sa napakalaking sugat, tinatawag na traffic. Monstrous traffic po tayo. Metro Manila. Ito, another band-aid solution. Bawal na raw po. Ang wang-wang. Ayan. Galing. Well, yung indiscriminate use, ayan, of sirens, blinkers, and other similar signaling or flashing devices. Kasi yan ang dami. Meron nagsubo nito sa presidente. Palagay ko, MMDA. Sigurado, doon sa town hall. Tinihiran nila doon. Yan ang mga suggestions na ibinigay nila. Meron na pong standing na DOTR na Saka protocol plates din daw yung mga plaka na dinumero. Meron na pong presidential decree. Matagal na yun. 1973 tungkol dyan sa wangwang. 73 pa pala. Hindi, totoo. Matagal na talaga yan. So tapos kakailanganin pa ang presidente to order the implementation. Makes you think ang dami natin batas talaga, hindi lang talaga na. So in other words, it is a PR measure. Para sabihin, may ginagawa. MMDA yan, si acting chair. Acting like. Indiscriminate use daw of sirens. Wow. Minuto ba? Oras-oras, meron ka naririnig na gano'n? Maaring dapat nga i-enforce yung batas na yon, pero wag po tayo umasa dyan na solusyon natin sa traffic. Number one, sinasabi namin rito, lahat ng city sa mundo na densely populated, ibig sabihin po ng densely populated, napakadaming tao per square kilometer. Sabihin mo na. O per hectare. Ang mga densely, Tokyo. Yan. New York. Mexico. New York. Meron po silang patakaran sa paggamit ng private vehicles. Dito sa atin, 30 taon na yung kotse. Isang tornilyo na lang ang hindi pumipirma. Nasa kalsada pa din. Truck! Ganun din. Kaya laging may sira. Bakit wala tayong patakaran tungkol sa ganyan? Sa Japan po, 5 years retire ang kotse. Ganon. Or 5 years or so many mileage. Ganon eh. May patakaran sila. Ang retirement ng mga ganyang kotse na Japan at saka truck Japan dito sa Pilipinas. Dito nila rini-retire yan. Dito na pupunta. Paano kung vintage yung sasakyan? Magandang ambience. Ayun, may vintage. May vintage. Gaya yung sasakyan ni Conrad nung araw, nung reporter kami. Lahat kami namasakay doon. May vintage, may ambience. May ambience. Okay. Hindi, pero ilan naman yun? Kasi, ngayon, ang dami ng bagong kotse rito. Imported. Galing ng China. Ang daming bagong kotse. Iba-iba. Galing ng China. Ang dami nakaparada. Tapos ang dami nakaparada. Nakaparada dyan sa mga, ang daming... Sa kalye. Hindi lang sa kalye, yung mga naririmata.
Paano Nanawin ng mata. paano namang hindi magiging Ang mura, nag-down Mura payment ngayon, lang. Sa second hand. kumuha ng kotse ang mga taong bayan? Dati sabi policy, pag wala kang garahe, di ka bibigyan ng kotse, permit. Hindi, Wala na yun. hindi na Doon nasunod sa yun. Singapore po, may quota ng number Ng- of private cars. Na ilalabas. Pwede ka lang bumili kapag merong isa doon, nag-retire. Tinanggal niya doon sa quota na yon at papasukin mo yon. That's their way to address the traffic. Kasi po, napakagrabe ng problema. Ang ating solusyon, Band-Aid. Oo. Sinaksak ka. Teka muna, may saksak ako. Lagyan ko Band-Aid. Hindi pwede yun. Pag grabe na ang problema, dapat drastic din ang solusyon. Well, look, merong mga tumatawag naman ng ganyang klaseng solusyon. Draconian. Masyadong masakit sa publiko. Masyadong pinilayan mo kaagad siya. Ito lang ang Anti-people ka. Ito lang ang sasakyan na kaya namin. Oo, Ito lang. anti-poor ka. Kaya nga kami- Okay. Oo. How do we balance that, Eto bro? po. Okay. Ngayon bang may traffic, hindi kayo nalalatayan, hindi kayo nasasaktan? Mas marasahol ang sakit sa inyo nito. At bukod dito, lahat tayo tatamaan. Kapag nagkaroon ng reglamento tungkol sa paggamit ng private vehicles, and we don't mean just number coding, Ako yung number coding doesn't malaki po ang igiginhawa ng traffic. Lahat tayo makikinabang. Kailangan may sektor na mag-sacrifice. Sino yun? Yung mga nagpupumilit. Parang prestige kasi ngayon yung kotse. Hindi ho, kailangan namin talaga yan ngayon Namamasukan ho ako. Tiis ka muna, iho. Tiis ka muna for the common good. Sabi ni Senator Bato de la Rosa, pumasok ka ng maaga. Yan. Paano yun? Sabi naman ni Senator JB Ejercito, magbisikleta ka. Ano yung quality of life? Okay? Eto paano hindi Manila International Auto Show. Diyan po sa yan? World Trade Center. World Trade Center. Yan ba yung Metro 3 pesos Manila. per square meter? 1 peso. 1 pesos Hindi, per square meter. pare. Naalala ko, gumawa ako ng article. Binasa ko nga pare. Hanggang Noong, 2017 pa. Okay. Anak lang, waiting. Walang umaksyon yan, bro. alam nyo po magkano ang renta niyang World Trade Center? Okay. Kung talagang tutuusin. Ganito yan Yang World Trade Center na yan po, pag-aari ng gobyerno. Okay. Ang ginawa nung Ramos administration, ibinigay sa isang non-profit, non-stock, PhilExport. At ang renta ng PhilExport dyan, mamaya pag-usapan natin, yung PhilExport, nag-turn now, ibinigay sa isang private company. Yung gagawin kasi doon dapat, magkakaroon talaga tayo ng expo center. Expo. Laudable, Ito is a very laudable object. Ang namamahala po niyan, dapat, si Chaleco. Nung sinulat ko tong article na yun, si Ramon Lopez. Oo. Sabi ni Ramon Lopez, i-review na raw niya yan. Ramon Concepcion. Si Ramon Lopez. I-review niya. Sabi ko, i-review mo? Yan, dyan trabaho mo yan. So, i-review mo yung trabaho mo? Trabaho mo, bantayan yan Okay? Ito po ang kontrata dyan. Kung tutuusin, ang renta na nakukuha ng gobyerno dyan, 2 sentimo kada square meter kada taon. Ito po, ang yan, yung Rojas Boulevard Corner Bendia. Yan. Diyan yung Car Expo. Malaki yan, malaki. Malapit dyan si Diwata Paresan. Yan. Alam mo, binanggit ni President Duterte to sa kanyang public. Pwede ba yan? Na 2 sentimo ang renta nyo per square meter a year? Aba, tumitiba ito mga to. Tumiba na. Tumitiba. Dati kasi magkakaroon po ng hearing yan sa House. Ang balita ko, merong senador na namagitan. Yes. Yan. Yang World Trade Center ho na yan. Hindi na lumaki yan. Okay. Yung World Trade Center na yan, nasa listahan daw yan ng property nitong kumpanya. Ang pangalan Investment Capital Corporation of the Philippines. Ang founder niyan is si
Gili Luchanco. Luchanco. Okay. ICC. Yan pong ICC Philippines, marami na real estate project yan. Yang Pueblo, Yan, Cagayan sa de Oro. Cagayan de Oro. Yang dyan sa Cavite, meron silang township din dyan. Yan. At pinagmamalaki po nila daw yan. Yang World Trade Center na yan. Pero yung upa, hanggang ngayon, hindi pa pinaliliwanag ng DTI kung saan napupunta. Sino po ba yung nasa board niyan dapat? Export. Ng Export Development Council. Ang pinunuho niyan, si Chaleco. Wow. Number 2. Okay? Chalex 2. Si Chalec 2. Si ano po yan? Si Fred Pascual. Sino mga nakaupo dyan na iba? Foreign Affairs Secretary. Yan. Sino yan? Si Ricky Manalo. Okay. Finance Secretary. Oh, baka titignan na yan ni ano? Ralph Recto. Secretary. Sino pa nandiyan nakaupo? Agriculture Secretary. Francis Laurel Chu. Sino pa? Labor Secretary. Si Benny. Bienvenido Laguesma. Science and Technology Secretary. Sino yan? Aha. Si Jun Suludong. Okay. Economic Planning Secretary. Balisakan. And the BSP Governor. Ayan. Ayan. Sila po ang nasa Export Development Council. At yung Export Development Council na yun, yung po dapat ang nagbabantay niyang World Trade transaction Center, na yan. etc. Ilang taon na? 1996? To the present. To the present. 28 years. At 2 centavos per square meter per year. Okay? Magkano na po ang kinita ng gobyerno dyan? Wala pa sa 30,000 piso. In all that 28 years. Ito pa yan eh. Ang pangako nila, nung kinuha nila yung property na yan from the government, magtatayo sila ng government office buildings. Meron ho. Meron Ano? na. Yung World Trade. Meron doon yung ano, Saitem? training center. Yo, may ganun, meron. Meron. Training center. Department of Trade Training Center. Kaya ako lang nabanggit to dahil nag-iinteresado ko dyan sa auto show. Akala ko bang pang-export to? Bakit puro imported cars ang Na nandoon? ibebenta sa mga taga rito, sa mga... At mamahaling kotse. Ang ibig po ba niyong sabihin, wala man lang doon yung prototype ng ating mga ginagawa prototype dito? ng- Wala doon yung ginawa ng BMW, Baluarte Motorworks, care of Governor Chavit? Wala. Wala ba doon? Puro mga imported ba yan? Ang matindi rito, bibili ka pa ng ticket eh. Para pumasok. Para manood. Although ngayon daw, dalawa ng venue, yung SMX, SM, Exhibition Center. Expo. Exhibition At saka yung World Trade Center. Yan. Ganda eh, oh. Meron pang mga, meron pang mga, talaga eh. Executive, nakamarka. Amerikana ba? Amerikana? Nagpapakuha eh, oh. Ayun. World Trade Center, oh. Manila International Auto Show. Katatapos lang po nito, Yung mga interesado sana, huli na kayo. May mga confetti pa, pare, talaga celebration eh. Para ba nagbabayad ng rent? Hindi, nagbabayad ng rent yan. 2 cents, 2 centavos per ano. Nagbabayad ng rental. Yung mga nandoon sa show, doon sa PhilExport, na nagbabayad ng 2 centavos. 2 centavos. Yan ang workout yan. There would be no argument kung sana ang dinidisplay doon mga pang-export talaga products ng Pilipinas. Although hindi... Puro cabinet member ang nandiyan sa Export 2 Development pesos Council. per Hindi meter. nila binabantayan yan. Puro cabinet member yan. Magmula pa noong panahon ni... Yung mga Elvira. bonoan sardines ni Oo. Di sana Dennis? ni Dennis Antenor maano pa tayo, matutuwa pa tayo. Hindi, Or yung Seychelles. naubayan na namin yan sa Trade Secretary. He's supposed to be the guardian.
Particular. ABS Export Development Council. By the way, nung sinulat mo yan, 2017, ang per square meter dun sa mga area na yun, mga 100... 50 to 200. Magkano na kaya million kayo? na. Milyon na ngayon dun eh. Milyon na ngayon. Oh, pero may kontrata. At saka hindi sila, pinababayaan lang sila ng Export Development Council eh. Ang chairman niya si Chalex. Pero ano ginagawa ng mga members na ibang cabinet member? Secretary Ralph, itong isa sa mga pwede na ninyong iayos. Oo. Ba't hindi pa ibenta yan? Kaya nga, Bilyon yan. pagkukunan ng revenue ng gobyerno. Oo. Ginagawang gatasan eh, ang mga government properties. Maraming ganon. Maraming ganon. Gatasan? Yes. Parang baka? Parang baka. Kung lalaki yung baka. Anak ng baka yun. Ng baka. Hindi, talagang katasan. Maraming ganyan government properties. So, imbes na malimit ang number ng sasakyan dito sa atin, padagdag ng padagdag, meron pa tayong autocar. Hindi ba sapat yung sobra-sobra na traffic dito? Kailangan pa natin mag-promote ng imported cars para kumita yung mga importers na yan, yung mga... Lahat ng car company rito, kalukuhan yung industry sila. Hindi sila manufacturing industry. Ito parang Conrad. Importer po sila. Pwede magkaroon. This is another area for a moratorium. Ayan. Starting this year, wala munang aprubahan na importation ng maski na CBU, completely built unit, or whatever it is. Wala. Okay. Wala muna yan. For the next, up to the end of the administration of President Marcos. Total, ang dami na natin sasakyan dito. Dami na. So, you better do something about all of these cars. Ayan. Yeah. Pwede ba yun? Yeah, pwede. Sana. Sana pwede. Yung car manufacturing, progressive car manufacturing program, Car. wala na muna yan. We are not going to give any kind of incentives. We are not going to give any kind of import permit for anything that has something to do with these cars. Pwede ba yan? Pwede ba yun? Malakas po ang labi ng car manufacturing industry. Talaga? Manufacturing? Wow. Okay. May nagtatanong rito, magkano raw ang per dime ng meeting kapag cabinet member? Iba pa yan. Parang ganyan din ang per dime ng mga umaattend sa meeting ng National Private Water Resources Board, MWSS. Ganun. Hindi yan. Sabi nila, pwede yung pa i-take out yung merienda. So, pinagkakaabalahan natin, wang-wang. Oo. PUB modernization. Ang dami pa pong pwedeng issues diyan sa pag-solve ng traffic. Okay. Yang mga nakaparada sa kalye na sasakyan, maski na sabihin mo side streets siya mga yan, it causes traffic. Kahit na paano yung tignan. So, bakit nakaparada ang mga sasakyan sa kalye? Meron ng order tungkol dyan, ha? You don't need to have another executive order. Meron na. Anong order? Baka naman yun na susunod na sasabihin na naman ng acting like. Acting like. Magmula ngayon, lahat ng mga Bawal! streets, bawal. Yeah. Meron ng pwede yan. Meron. Matagal na yan. Meron pong isang urban planner, ang suggestion niya, ganire. Ang mga LGU, bumili kayo ng isang malaking lote. Magtayo kayo ng parking building. Yan. Maraming kayong tatayong ganyan. Kikita pa kayo. At yung mga tao, magpa-park sa inyo. Obligado. Kung mag-park yan sa building, safe na safe sila, gugustuhin nila yan. Yes. Okay? Nawala ka ng sakit ng ulo, baka ma-wreck ka, hatakin ka and everything. Yan. Gugustuhin nila yan. Maglalaan sila ng budget dyan. Matagal na suggestion yan. Yung parking buildings all over the place. Di mawawala ang parking dyan. Okay? Kikita pa kayo. Okay? At mawawala pa yung... agam-agam ninyo dyan. Meron pa kayo kita. Ba't hindi ginagawa yun, pare? LGUs na yan Ito, suggestion. Ito
Puro bangwang at No, this is my suggestion. Ito, boss, madaling gawin ito. Maraming underutilized na mga public lands dito all over Metro Manila. Secretary Jerry Acosar, baka ikaw na mag-suggest nito. Parking buildings. yun. Yan. Ay, sasabihin niyo, malayo sa aking, yung ambit of my responsibility. Housing ako eh. May makakatulong po ito. Housing? Housing. Asan yung houses? may nakapag-ribbon cutting at groundbreaking na po kami. Hindi nyo sinusundan eh. Housing. Hindi. Makakatulong po. Makakatulong yan. Hindi, full support na raw ngayon sa mga LGUs. Yun na yung bagong programa niya. Full support sa LGUs. Kayo na magtayo ng bahay. Big sabihin, hindi niya kaya. 9:31 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Balik tayo, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Aksamana, ako si Conrad Baral. April 12. Good morning. Good morning. Yan. Umaangal daw po ang mga tourism, ang mga resorts dyan sa Boracay. Ang tumal daw po. Matumal daw sa Boracay. Pero sabi po ng Department of Tourism, ang kanilang marketing arm, which is the Tourism Promotions Board, wala raw silang tigil sa kakapromote ng Boracay. Wow. So may campaign pala. Totoo kaya yun? Ang Boracay, Wala raw silang tigil sa pag-promote ng Boracay. alam ko nagpo-promote yan, yung mismong mga yung mga resort owners at yung mga kanya-kanyang Hindi daw Tourism diskarte. Promotions Board daw. Well, Wala pa nga tayong campaign hanggang ngayon. wala pa. May assurance daw po sila. Wala kasi, ang sinasabi nila, kulang sa promotion abroad. Ganito ho. Huwag kayong mag-alala kasi pag nagkaroon na ng awards dun sa World Tourism World Travel Association, WTA Awards, promoted na ho tayo. Ganon. Island destination, best island destination. Ang palusot, hindi pala. Na ang sinasabi ng Department of Tourism, maaring matumal ang turista dyan sa Boracay dahil daw po nagpupunta na sa ibang lugar. Yeah. Siargao, mga ganong klase. Tama ba yun? Kasi po, ang arrivals natin, malayo pa sa ngayon, doon sa arrivals before the pandemic. Yan po ang sinasabi ng mga may-ari ng tourism establishments. Di ba? Kumbaga, lumiit yung pizza pie na pinaghahati-hatian nyo ngayon. Dati ang laki na niyan eh. So maayos na, marami kayo naghahati. Okay. Lumiit yung pizza pie. O sabi nyo ngayon, pinopromote, napupunta kasi sa ibang lugar. Okay. Kaya hindi napupunta sa Boracay. Ito po ang sinasabi ng private sector. Kasi ang daming singil dyan sa Boracay. Pagpasok pa lang? Marami daw fees. Numerous fees. Dahil daw po, pagpasok mo pa lang, may bayad ka na. Pagsakay mo, may bayad ka pa. So yung mga nagpupunta raw po ng Boracay, hindi na umuulit. Kumukonti yung repeat customers. Yun po ang punto ng mga Boracay. So anong pwedeng gawin dyan? Wala po. Tulog kayo. Nga kayo mga nag-ninegosyo dyan sa Boracay. Nilinis na yan ni Duterte. Ano yung mga fees na additional na sinasabi na
babayaran ng mga to para tingnan natin kung pwede pang matanggal Tanggalin. yung mga iba dyan. May local fee yan eh. Meron. Barangay, pagpasok mo lang, fee na. Pag, CPO lahat. Siyempre, yung pag jumingil ka ata, may fee rin. yung mga ano doon, mga watercrafts. Siyempre may mga Siyempre, may renta yun. Renta. Ang sinasabi niya yata, yung pagpasok, yung doon sa, ano pa lang, Marami. sa port, dadaan ka. But, these are the cost of doing business with tourism, fee, environmental fee. Maraming ganon. May Maraming mga fee. ganon. Hindi ba pwedeng Meanwhile, kunin na lang yun doon sa taxes na binabayad ng mga establishments doon? Pwede talaga yan. At saka ang ano dyan, nabibigyan din naman sila ng incentives if they apply. Ayan. Under the tourism CHESA law. Meron tourism law. Infrastructure. CHESA. Meron naman Infrastructure. sila. Okay. Ngayon, pwede silang bigyan ng incentive, tourism incentives. Kung gusto nila yun. So, nasa sa pagdadala nga ng Department of Tourism yan para maibsan yung mga problemang ganyan. Ito ang advice ko na lang sa inyo, mga nagninegosyo dyan sa Boracay. Sabi po ng article, kapag kayo nagagalit, isulat nyo. Yung inyong galit, isulat nyo na lang at one way of venting. Kasi useless na maggalit kayo, aangal kayo. Tapos ito naman Tapos ang sagot sa inyo, kasi napupunta sa ibang lugar eh. Yung dapat pupunta dyan sa Boracay. na. Ayan. Paano yun? Totoo ba nag-i-increase ang tourism, ang mga tourist arrivals natin? Hindi. Hindi naman ho nangyayari yan eh. Okay? Ito pa, Manila. Smart City Index. Sinusukat yan. Bumaba. Wala bang good news? 6 notches, Smart City. 121st. When was Manila ever a smart city? Meron daw mga areas, online access to job listings. Yeah, magaling daw tayo. Online purchases of tickets to shows and museums. Magaling tayo dyan. Yung traffic congestion, air pollution, corruption, wala po yan. Wala kayong makikita sa internet tungkol dyan. Halimbawa, ang bidding. Ang bidding ng government offices, dapat nasa internet yan para namomonitor ng publiko Hindi ho nangyayari yan. So, ano kayang pwedeng solusyon dyan? Well, meron kang PESA, Arcobia. Arcobia site na may cultural perspective. Yan, yung mga running of the bulls. Ganyan, pwede niyong puntahan dyan. Running of the Bulls, Kastila yun Yun naman. Cultural. Pamplona, ginagawa yan. Meron tayo sa Pamplona sa Spain. Haraya, dyan sa Robinson, sa may C5, merong nikeladong statwa na Malaki. Wala, hindi nga parang nikeladong Nikelado lang. Silver na statwa na sa may bridge. Maganda yan. How sa does kultura that natin help yan. in our tourism? being a smart city? Okay? Connectivity naman ang ngayon. Unang-una, yung online natin, napakahina. Pare yung aking signal, cable, panahon na ngayon ng playoff, malapit na playoff ng NBA. Wala, hindi mo na. Every few seconds, nagpipixelate. Sayang lang yung binabayad ko, kung gusto ko na nga Meron kang At pag tumawag ka sa PLDT, wala ka namang makontak. Ang hirap kumontak. Ikaw ang yung PLDT home na sinasabi na yan. Ano ka siguro? Yung Bundle. Yung bundle. Fiber, signal, at Yan. saka Mga bagal? telephone line. Ang mahal, 5,000. Kasi malakas kami gumamit ng internet. Kasi sa Rotary, sa trabaho, lahat. Ginagamit namin yan. Yung mga tawag nito, yung Zoom.
Okay? Pilit na pilit. Yung signal, balato na lang yun eh. Ang totoong binabayaran mo doon, yung fiber. Fiber. Yung fiber din, panaka-naka, nagda-down. Pag tumawag ka naman, naku po, pakahirap. So, kailangan ko pang abalahin yung aking kumpadre na si Mon Esberto, na retired na. Retired na, nakakahiyang tawagan yun. Nahiya na nga ako. Ayoko Dahil naman ang tawagan. mangyayari niya, Na lang. ipapasa lang rin niya So, kila... anong payo mo sa akin? Magtitiis na lang ako. Hindi naman. Hindi naman. Kailangan lusubin ko yung PND. Kasi naman yung pumalit kay Mon, si Cathy Yang, walang ginawa kung hindi mag-ano rin eh. TikTok. Oo, yung sa Facebook eh. Minsan tinawag ako, thank you sir sa iyong Suggestion. for keeping us in mind. Yes. No, I'm not keeping you in mind. I'm complaining. Kawawang bata. Ang galing nga ng broadcaster nung TV. Nung napunta sa corporate com, Nasira. Bakit man nasabing nasira? Walang response. You requirement. cannot respond to the requirement. Alam mo yung mga ganyan, lalo na pag Ang layo niya kay Mon Esberto, Jeric Sevilla, yung mga mabibilis sa mga utilities, Oo. action ang kailangan mo. Action agad. Hindi mo kailangan Mabilisan, ano? good words. Hindi good. Oo, kasi po, i-public yung involved dyan. Maganda ka, hindi. Ang problema dyan, ang bilis-bilis nang kumuha ng pera mo. Oo. Maningil. Pero hindi, Pero sa service, napakabagal. hindi ko lang makita, pero ayon sa mga UCLA speed test, mabilis sila. PLDT at Globe. Ano, mabilis sila? Oo, yung UCLA speed test. Sa site ko naman sa iyo, yung study ng World Bank, tayo raw ang pinakamabagal na internet. Tayo pinakamahal. Tayo ang pinakamaliit Ang rich. o maiksi Ang rich. ang inaabot ng ating internet. Yan. Very selective. So sabi na UCLA, hindi, bumibilis na. Oo nga. Bumibilis na, pero mabagal tayo pa rin ang pinakamabagal. Baka yung mabilis sinasabi ng Okla, dun sa mga dedicated, may mga dedicated lines. Pati nga yung BPO, nahihirapan kasi kailangan nilang bumili ng mahal. Dedicated lines yun. Yan. Yun ang tinatawag nilang dedicated. Kapag ganyan, saan ka babawi? Saan ka babawi? Yung sa sweldo ng mga tao. Babawasan mo yun. Bawasan mo. Para makalabang ka, kasi may competitor ka outside. Yan po ang problema ng mga BPO dito. Mahal. Dapat yung pinakamurang item mo yung internet eh. Given yun. Sabi ng UN, human right na ngayon yan. Access to the internet. Kayo Human naman, sir. right. Ang utilities, Paano magiging smart city yung Manila? ang utilities natin talaga mga human rights lahat yan. Power, water, connectivity. Bakit naman human rights? Human rights na yan. Tubig. Kasi, Okay, yeah. importante yan eh. Kaya nga, that's why we are, Kaya umaangal yung mga human rights advocate Yes. dito. nag-ano tayo. It's not just about killings. Ngayon nga, nag-alternative learning mode ang mga kabataan, mga estudyante na. Paano Sila kung makaasa. mahina ang signal na internet? Wala yun. Tapos nagtataka pa tayo, bumaba yung ranking ng Manila as smart city. Free TV. Di ba pwedeng gamitin na lang yun? Free TV? Saan? Sa lang mga ganyan. Hindi pwede, no? Aha. Hindi. By the way, parang Conrad, parang Joel, nag-press conference si President Duterte tungkol doon sa, binanatan niya si Tony Carpio, Okay. tungkol doon sa sinasabing gentleman's agreement. Gentleman's agreement. Paano nilang nalaman kung gentleman's agreement yun? Hindi, sabi niya, the only thing that we agreed upon is that there will be no unnecessary movements within the area. Hindi namin naman pinagsabihan na ito tanggalin mo, hindi naman ganon. Itong si Associate Justice Carpio gumagawa ng sarili niyang mga interpretasyon. Yun ang sabi ni President Duterte. Nagtaka pa siya doon. Matagal na hong gumagawa ng sariling interpretasyon niya. May sariling mundo ho yun eh. Dahil siguro sa piluka. Pareho na sila ni Harry. Ha? Kasi si Harry na-kumpisa nito eh. Hindi naman makatulog yung tao eh. Ayun.
Kaya nagkagulo dahil siya sinabi niya, meron talagang gentleman sa... Si Harry, kung minsan hindi na kailangan magsalita Ang kasama pala sa Smart City, yung mga health concerns. Paano magiging healthy ang Manila? Nadaan ka na ba doon sa Onyx? Oo, grabe. Sa Paco, Maynila, Pandakan sa area. Maynila. Patay ka doon. Grabe. Ang daming mga junk shop doon. Paano magiging, ano yun health trap yun Yung Onyx na yan, Oh, grabe. grabe yan. Hindi lang yung Onyx na yun. Pumunta ka sa Tondo, mga Baseco, lahat yan. Kayo naman, you are dwelling on the seedier sides of the city. Pag pumunta ka sa BGC, mayroong mga Venetian Canal doon. So may Di Manila Inayos na yung Pasig, promenade. Pasig Promenade. yan. Pwede ka nang pumunta ron pag gabi o hapon, manood ng sunset. Yes. Ingat ka lang, buwis buhay yung tumawid doon. Mula sa, also sa kapaparada, di ba? Sa post office, din tatawid ka. Okay. Then, NPC. Pwede ka doon. Ang matindi National rin. Press Club. National Press Club. Oh, Okay. Pwede kang pumarada ron. Okay. Yung Watch your reclamation, car ba yung Watch your car. Ako, ingat na Baka yung sa ibang bansa, walang watch your car boy. Sir, kami na bahala dito. Medyo punasan pa namin yan. yeah. At pag di ka nakatingin, baka Yari tirahin. ka na. Baka matira yung kotse mo ron. Yung reclamation project, Yan. smart move ba yan? Smart. Paano natin masasabi smart city? Parang Dubai, di ba? Gagawin mo, expanded mo ron. Creating new. Singapore. So, ang sinabi ng presidente, lumabas na kayo ng Metro Manila. And yet, ang policy natin to encourage reclamation. Because May disconnect. we are creating new cities. Lalo mong kinakrowd yung Manila. Gagawa ka pa. Wala nang ang lupa, gagawa ka pa ng lupa sa dagat. Hindi ba mali yun? Hindi, tatanggalin natin yung blight. Ayan. We are going to bring new, innovative, green cities. You're actually pushing aside blight. They're just around there. You're shunting them aside. Yan ang nangyayari doon, bro. We are marginalizing. Marginalizing. Ang kikita dyan, titiba dyan, yung real estate company. Dahil per square meter, magkano? Grabe yan, pare. doon ang valuation nila Ang mahal-mahal na dyan. based sa ginastos mo. Reclaim area yan, Manila Exhibition, ano to? MECO. Uweko. Meko. Manila Exhibition Center. Yung area na yun. Yung the whole from Convention Center ba? Taft Avenue to is reclamation. Yan. Rojas Boulevard. Yan, area na yan. Pero ayusin yun. That will be our smart city. Smart City? Yan na, we'll work out in lahat yan. We will have the new, all the things that modern technology can bring. Di crowded pa rin. Akala ko we want to disperse. Pero Outside the okay city. na. Oo. Sabi ng i-review daw yan ng DNR Wala naman nangyari sa review. Ano na ba nangyari? May result na ba yung review? Meron. Yung dalawa na lang ang pinayagan. Yung Pasay area. Yung SM. SM and yung Pasay Harbor Center. Dalawa. Okay. Harbor ano yun? Kay Gonzales? Yes. Charlie? Charlie. Ano yan? Kasi sila na nakapag-umpisa dun Nakapag-workout. Ano ba yung the other side? Yung sa Yun sina, Gatsalya. Gatchalian, malapit sa pier yan. Oo. Ano yan? Hindi, wala pa yan. Ang katapat ni Gatchalian, yung kay Legazpi ata. Oo. Yung kay Charlie naman, ang entrada nung kanya, yung sa solar. Pero kung wala siya access sa gano'n, saan dadaan yan? Hindi, nabili na niya yung solar. Nasa kanya na I rin think. yung solar. Or nagkaintindihan na sila. Yung Charlie Gonzales po, isa sa malaking construction company ngayon. Sumikat siya noong panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Okay. At Davao based yan. Kung may connection yun, hindi namin alam. But the facts are, Davao based yan, at sumikat, yumaman ng gusto,
noong So we are build. yung dalawa na yan. Kasi yung Pasay, yun naman, understandable, kina Mayor Emmy. Mayor Emmy. Nawalan talaga sila ng lupa eh. Wala na, 50% ng kanila, kinuha na ng airport, kinuha na ng iba pang mga doon, convention center, lahat. Sabi etc. dito, 22 raw yung reclamation na inapprove ni si Matu. Hindi po in-approve Hindi totoo yun. yun. Nag-apply. Dalawa lang ang pumasok. Ayan. There are actually 187 reclamation projects all over the country. Iba-ibang Hindi lang lugar. sa Iba-ibang lugar. Yung iba, basta na lang nag-reclaim yung mga local governments. Ayun. Pati dyan sa Batangas, lahat. Hindi ba sila dumaan sa, di ba meron naman Wala. tayong regulatory Philippine Reclamation Authority? Meron Naku, dapat. ganito kakapal po yung studies niyan. Pag nakakita ka ng study ng reclamation na totoo, Oo. naku, sisiw yung ganito kakapal. Yung mga iba, More than- wala na. May higit isang pie. Local government na lang tumira. Proactive. Mga Meron daw po nahuli na gumagawa ng fake driver's license dyan sa Manila. Naku, mag-iingat kayo. Teka, papel o plastic? Plastic eh. Bilib ako. In other words, Inunahan pa niya. Mas modern. Naunahan niya pa LTO. Unahan pa niya. Bakit yung tao kayang gumawa ng fake, yung LTO, hindi kayang gumawa ng original? Smart City. Ano yan? Ha? Trapping sa Smart City. Okay. Hanggang dito na lamang po. Sa ngalan ni Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882 hanggang Lunes. Pero sa ngayon, wag kayo alis. Andito na! Nandito na. Ronda Pilipinas! Kasama ang Naka-summer. award-winning Outfit. broadcast Outfit. journalist. Yan. Ang pambatong bangus sardinas distributor, Dennis Antenor Jr. Oh, carambola, carambola, tuwing umaga.